Tree of Life. Ganyan kung tawagin ang buko. Pampawi ng uhaw. Pantagal ng gutom. At minsan pwede ring panggamot. Pero bukod sa pagiging sahog nito sa mga pamana at makabagong putahe, Ito! Iyan yung kulungan na tama. naging isang kampe ng buko sa pagpapakita ng walang singtamis na pagmamahal. Sa usok pa lamang at saka sa init, sakripisyo mo na dahil mahal mo yung iyong asawa. Tama? Napapayak na nga po ako. Ayan, yun na yun. See? Hindi lang yan. Nagagamit din ito ngayon sa pagbibigay tulong at inspirasyon sa ilan nating kababayan. Marami na po kayong nagawa at marami na rin kayong nabenta. Opo, naging libangan ko lang po yan pero hindi ko alam na Nila sa akin na ang kanila daw pong kailangan ay gata. Sabi ko, okay lang. Ipagkakayod na lang kita. At may iwanan sa akin yung bao. Ito na po yun. So parang walang tapon. Wala pong tapon. Iba't ibang lasa ang matitikman natin mula sa mga kwento ng isa sa pinakamatandang syudad sa bansa at ang tinaguriang City of Seven Lakes dito sa Laguna. Tara na't mabuko-loko sa San Pablo. Sa isang farm sa San Pablo, ituturo sa atin ni Kuya Joel ang paggawa ng authentic pansit kalabuko. Nasa harapan po natin yung ingredients ng iluluto nating dish called pansit. Pansit para kay love ko. Para kay love ko. Pansit kalabuko ang tawag namin dito. Oo, pero ginawa mo talaga para sa love mo. Oo, ginawa ko to. Medyo may kalayuan kasi yung bahay namin, ano? Gano'ng kalayo? Sa kalsada, 1.2 kilometer away from the national road. So, kung lalakadin mo, malayo-layo rin. So, dapat pag pumunta ka sa bukid, meron kang nakaready na pagkain. Okay. So, dahil sa may kalayuan nga, okay, pinaghanda ko ngayon yung asawa ko ng pansit. Pansit. Kasi ang asawa ko tamad kumain ng gulay. Okay, Without her knowing? Ganun ba yun? Oo, ganun. Kumbaga, sabi ko nga, paminsan-minsan, hindi naman masamang niloloko natin yung ating asawa eh. Dali lang po. Okay. So, Delikado po yung mga diba? ganong dialogue. dialogue, Okay. no? Ulitin po natin yun. Recorded po ito. At Okay. hindi po ito off the record. So, Pakiulit po yung sinabi nyo. Sir. paminsan-minsan, hindi naman lagi, niloloko natin yung ating asawa. Okay ba sa'yo yun? Nagaling po sa inyo yun. So, ganito yun yun. Okay. Ano? Ang panloloko naman ay ganito. Ano? So, ganito, dahil sa hindi siya kumakain ng gulay, ipinaghanda ko siya ng isang klase ng pansit na iyari sa gulay. Ayun. Okay. Yun yung panloloko. Iyon yung panloloko doon. Okay? So, kumbaga, nilagyan natin ng twist. Bago pa mapunta sa kalokohan, sa kung saan ang usapang ito, may iba pang sangkap na kailangan sa pansit kalabuko na dito rin sa farm mapipitas. Pag dagdag natin yung mga kagaya nitong talbos ng kalabasa, talbos ng kamote, talbos ng kangkong, and then, meron tayo ditong mga underutilized and indigenous plants or weeds Ano po yan? na kung tawagin namin ay talinum. Talinum. So, kumbaga sa ito yung Pinoy spinach. Okay, so napakataas sa iron. Okay. Yung asawa ko kasi medyo mahihiluhin kaya tamang-tama itong talinum. Baka naman nahihilo dahil nga kuminsan kapag nakikita ka, parang nahihilo Baka siya. minsan kasi napupuyat sa sobrang pag-FB niya. FB. Sa Hindi F1. panonood ng K-drama. Hindi, pag minsan hinihintay niyo yung biyahe ni Drew. Yun. So kaya nakakapuyat. Plus, hanapin pa natin, eto siya. Ito yung, ang tawag sa amin dito ay, hulaan mo, Upo. tabayag. Tabay. Hindi mo alam yun, ano? Sa dami ng rekadong gulay, mukhang ako na muna ang assistant cook ni Kuya Joel ngayon. Kayaan ko naman kaya? Usually, di ba, gagamit tayo ng gas stove. Ito po ay talagang very, how should I say this? Very old-fashioned. Opo. Kasi po ay masyado pong matipid yung aking asawa. Ayaw po akong bigyan ng pambili ng liquefied petroleum gas.
Andyan po ba? Okay lang. Okay lang, hindi naman niya po maririnig. So, dahil So- sa pagmamahal mo pa rin sa asawa mo, Ayun! Doon tayo na dapat, uuwi. No? dapat, huwag mong Dapat. bibigyan siya ng Sakit ng ulo, sakit ng ulo. ang aberya, Yes. oo lang po tayo ng oo. At pag sinabi niya po hindi, hindi rin po tayo. Otherwise, pokpok tayo na sandok. Okay? Apo. Tuloy na natin ito Tuloy ngayon. na natin to. Okay, so, mag-gisa na tayo. Sibuyas at bawang muna. Sige po. Pagka ganyan nagluluto sa apoy, Opo. medyo laging alalay ka sa iyong apoy. Ayan, okay? Ilan po ba yung asawa niyo? Yung isa naman eh. Pero alam mo bang ilang taong ko ba niligawan yun? At the age of 14, niligawan ko na. And then nung sinagot ako, Opo. 5th year college. Ang tagal niyo po. Sa sobrang pagmamahal. Naman po. Ang magmahal ay lagi na lamang may kaakibat ng sakripisyo, ano? Ganun po yata talaga. Oo, kasi pagka daw sabi, nagtanim ka daw ng pagmamahal, mag-aani ka daw ng pag-ibig. Tama? Okay. Kanina po ah. Oo. At kapag maraming gulay, mas healthy ang relationship. Jesus! Kapag gumagamit ho ba kayo ng kawaling bato, Apo. meron po bang nare-retain na flavor dun sa Meron po siya. Iba po. niluto nyo Yes po. Iba, bago niluto nyo ngayon? iba Sir Drew ang kanyang lasa kapag nandiyan na sa bato. Mamaya, i-taste mo siya. Pero mainit po yung bato eh. Okay? Palamigin muna natin. Sa sobrang init ng pagmamahal mo sa iyong asawa, hindi na ako makakatagal, magsasaklob na ako. Tapos na ang pagluluto para kay love ko. Malaking bagay na may mga sausages kasi doon nanggagaling din yung aftertaste ba ng pansit. Pati tama dahil para sa mga taong hindi kumakain ng gulay, pasok sa kanila to dahil hindi nila alam na gulay yung kinakain nila. Minisip nila noodles, Mickey, canton. Dahil sa pinagdaanan namin ni Sir, parang bawat kagat, mararamdaman mo yung hirap. Kung hindi pa magustuhan to ni Ma'am, ewan ko na lang. Pero hindi lang pala sa pansit ginagamit ni na Kuya Joel ang buko. Aba, pati sa plate food art ng kanyang anak na si Hannah, bida ang buko strips. Sa lawak ng kanilang farm, pwede rin makapag-harvest ng mga bisita ng gulay na gagamitin sa pansit at iba pang pwedeng lutuin by request. At para kompleto, may farm activities rin sila rito. Siyempre gamit pa rin ang buko, no? Presenting B&B's finest Buko Loco Bowlers. Bukod sa pansit kalabuko, matitikman din dito sa farm ang herb chicken. At mga pinagmamalaki nilang kakanin, tulad na lang nitong sinuman sa bumbong. At planchadong lamang lupa. Pero paano kainin ang sinuman na bumbong? Ay, tutulak mo ngayon ito. Yan. Ang gagawin mo, yung gilid-gilid. Ayaw mo na yung gilid-gilid. Then, tutulak mo na siya ngayon. Yan. Oh, yun. Diba? At ito ngayon, ang siya mong gagamiting pinakakutsara mo.
Mula sa mga lumang pagkain sa farm, punta naman tayo sa... Teka, parang mas makaluma itong napuntahan ko. Dahil nga, mayaman ang San Pablo sa coconut trees. Meron tayong mga, mga dishes na made with love. Made with coconut milk o gata, which is our favorite. Oh my goodness. So meron tayong ginataang pusit. Version ng kulawo, puso ng saging. Ito yung kanilang ginataang chicken pero native chicken. Ito naman ay kanilang ginataang beef. Mahihirapan ako kung anong pipiliin ko. Adobong pusit o ginataang pusit. Opposite attract. Sabi niya, opposite attract. Ito talaga. Okay. Ito yung tunay na kulawo. Okay? Ito yung paglasa mo, alam mo na talagang yung gata ay sinunog or ni-roast. That's the beauty of the kulawo. Kailangan yung smokiness. My goodness. Kung may kulawang puso ng saging, meron din namang kulawong talong. Dito naman yan matitikman sa kainang ito. Since ang kulawo is one of our specialty, ginawa namin siya into a new kind of food. It's called kulawo pizza. Siyempre, hindi namin palalagpasin na makilala ang tinaguriang Kulawo King na si Chef Emer Arceo. Natutunan ko to sa tatay ko. Dati nagtitinda siya niyan, kulawo, nung maliliit pa kami. Before na nagtrabaho ko dito, hindi ko alam na meron pala silang gantong menu. So pag sinabi niyo po bang kulawo, parang... Parang ensilada. Pero pag sinabi niyo po bang kulawo, parang proseso ng pag-roast ng mismong coconut, no? Dahil kailangan yun yung aftertaste na malalasahan. Smoky flavor. Smoky flavor. Okay lang po kayo? Hindi ako, pasensya na, chef. Medyo, ewan ko ba, siguro sa panahon, pero sumakit lang yung ulo ko. Sir, pwede na po tayong gumawa ng sige. kulawo. Sadali lang, ha. Teka, may nagbabalik, Biheros. Sino kaya ito? Kung ang gata ng nyog madalas na nagpapalinamnam sa mga pagkain, ang baon naman ito ang naisip i-recycle at gawing handicrafts ng isang grupo dito sa San Pablo. Bilang isang organisasyon ng Police Hotline Movement, meron kami mga nilikha about sa mga puno ng bunga ng niyog. Bago ko kayo nagsimula ng pandemic project niya, ano po ginagawa niyo? Siyempre, ako yung driver lang po ng Okay, driver. driver po. Okay. Kayo naman po, sir. Isa naman akong businessman. Businessman. Konti lang. So, paano po nabuo itong samahan na to? Bali po, yung pong mga volunteerismo po kasi ang Police Hotline Movement. Bali, nagkakaroon kami ng mga miyembro. And then yung mga miyembro na nakita ko may mga talent sila about sa paglikha ng mga... Gawa ng handicraft. Oo, handicraft patungkol sa mga niyog. Paano po kayo nagsisimula? Well, ito, yan. For example, snake yung gagawin natin. Okay. Napakadali lang po nun. Just like guguhitan mo lang siya. Okay. Nang then, courting snake. So, meron po ba kayong background pagdating sa arts? O talagang mahilig lang kayo? O natuto lang kayo during the process? Background Formal dyan. training? Oo, or training or something. Basta natutunan ko na lang po, start nung pandemic. Okay. Kasi syempre, nasa lockdown po, wala po tayong ginagawa. Walang So, ginagawa. Tapos marami na po kayong nagawa at marami na rin kayong nabenta. opo, naging libangan ko lang po yan, pero hindi ko alam na magiging business ko pala. Nagmamaneho pa po kayo? Hindi na? Minsan Opo, po. minsan din. Mukhang madali lang naman itong ginagawa ni Kuya Michael. So, pwede niyo pong subukan yun.
Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Bakit mas malambot yung sayo? Wait lang, excuse. Okay lang. Ang lungsod po ng San Pablo ay kilala sa isa sa mga major producers ng coconut o niyog dito po sa lalawigan ng Laguna. In fact, ayon po sa datos ng American regime noon through the Bureau of Public Works, sa lalawigan ng Laguna, merong mahigit 4 million coconut trees and about 60% of that ay narito po sa lungsod ng San Pablo. Disclaimer Bieros, wala naman nalaglag na buko o nyog sa akin nung hilo-hilumi kanina. Tulungan mo ako nito! Akin ang uling! Oops! Rewind! Kilala niyo pa ba si Rapsa Papa? Roll VTR! Rapsa! Papa! Love you, man! Meron silang tinapay! Tinapay! Naku! Napakasarap! Napakasarap to! Ano? Mainit! Okay daw yan? Lagyan pa! Ano hindi kita mananig? Ganyan pa. Dagdaga? Ano? Malaki yung malaki. Malaki! Init pala! Lalagyan pa po. Mukhang wala naman si Rapsa Papa! Chef Emmer, work your magic! Kamusta, sir? Chef, ano nangyari? Wala. Wala nangyari? Wala. Ito na ba yun? Nagawa na yung niluto natin. Ay, salamat ha. Thank you, Chef ha. Ano nangyari sa akin? Wala akong maalala. Okay. Actually, I was expecting medyo the more smoky flavor. Pero actually, yung mas lumilitaw yung pagkaasim niya dahil dun sa suka. I guess kapag... Paano ba to? Ayun! Sorry, sa dulo siya pumipitik. Like, I would believe that ito yung magandang parang, I guess, side dish to a main dish. Could be like something fried or something whatever. Kamusta po yung lasa, sir? Oh, Chef! Ang sarap! Nakalimutan ko kung paano natin ginawa kasi talagang hindi ko alam kung nangyari pero may asim siya. Ang sarap yung... Basta, feeling ko kailangan ko ng crispy pata or fried fish. Sumasakit yung ulo ko ulit. Chef? Dahil po sa malaking produksyon ng coconut o niyog dito sa lungsod ng San Pablo, naging pangunahing hanap buhay ng mga taga rito ang pagniniyog. So bukod po doon sa niyog itself, ay marami pong produkto na ginagawa mula sa niyog. Pag ganyan mga, kanya sabihin natin ganitong proyekto, gano'ng katagal po eh? Isang oras? I mean, isang araw? Isang linggo? Hindi naman, kasi ito almost inaabot siya ng 6 months. Ganun 6 siya months katagal. din? Oo. 6 months din yan? Wow. Para ma-form mo yung kanyang roots. So, paano po yung pag-ano natin? Gaganon. Paano po? Sabi, sige, tingnan ko muna yung... ginaganon. Okay. Ayan. Okay. Bakit mas malambot yung sayo? Ayun.
story. Okay lang, okay lang, okay lang. Oh, Sir Drew. Pakilala ko sa iyo yung isa namin miyembro, si Sir Edward. Siya yung, Kamusta po? siya yung mga nagawa ng mga handicap. Ayan. O, sige po, pakita mo sa akin, sir. Okay lang bang po bang tumabi ako sa'yo? Okay po. Ayan, sige. Ano po ba ginagawa natin ngayon? Ito po yung ating gagawing pagbubutas po ng ating mga baong yan. Sir Edward, okay lang, ako'y may pupuntahan lang ha. Sir, pupunta na naman kayo. Iasikasuhin pa ako eh. Sige po. Okay. Salamat ha. Ingat po kayo, sir. Edward. Ganito lang po yan. Oh. Kanya po ba talaga yan? Parating alis-alis? Oh, marami po yan po eh. Paano niyo po naisip tong ideya na to? Ay, nung pandemic po, sir, medyo nagka-loko-loko ang ating trabaho. Ano po ba yung trabaho niyo dati? Pwede po ako sa karpintero. Okay. Pwede po sa welder. 1.5 ganyan. So itong nakahang po na to, yan yung 1.5. Ako. Ito po kuwan. Ito po ay binili sa akin na ang kanila daw pong kailangan ay gata. Sabi ko, okay lang. Ipagkakayod na lang kita. At may iwanan sa akin yung bao. Ito na po. So parang walang tapon. Walang tapon. Okay, subukan ko po ito. Okay lang po ba yung design? Pwede po yan. Naisip ko lang po kasi na yung na-inspire po ako sa mga personality ng mga taga San Pablo, parating namin. Di pa tayo tapos sa pagdisubri ng mga nabibigay ng nyog sa San Pablo, Laguna, Bieros. May isa pang putaya rito sa Pandin, San Pablo, na pinasasarap daw ng gata. Noong po ako'y bata pa, natatandaan ko po yung pinaite, kaya hindi ko po yung makakalimutan. Noong pong panahon na yun, ang tatay ko po talagang, yan yung aming inihahanda din sa aming pagkain. Na yan pong hipon mismo, kasama ako sa panghuhuli dyan sa lawa. Ngayon, naisip po namin, sabi ng tatay ko, gawin natin itong pinaite para at least malaman nyo kung ano pa yung mga ibang recipe na pwede sa hipon. Kabilang si Ate Tina Abrego sa samahan ng mga kababaihang mangingisda at bangkera sa lawa ng Pandin. Noong po panahong una talaga po ang ating hanap buhay noon ay ang aquaculture or yung pag-aalaga ng mga isda na kung saan po yung mga asawa namin ang siyang nangangalaga doon. Pero dumating po yung time na bumaksak po yung pangisdaan natin, kaya nag-isip po kami ng alternatibong hanap buhay para po naman makatulong kami sa aming mga asawa. At yun nga po ay ang pagtanggap namin ng mga turista. Simple lang ang mga rekado ng pinaite. Bukod sa gata, ang isa pang bida ng pinaite ay ang sariwang hipon na nakukuha rin nila sa lawa ng Pandin. Pwede ang ihain kasama ang mainit na kanin o kaya naman ay ipalaman sa tinapay. Pang merienda. Maihahalin tulad po natin ang mga mamamayan ng San Pablo sa puno ng niyog. Resilient, ibig sabihin ay matiisin at mapaggawa ng paraan, resourceful, na kahit anong hirap ng buhay ay titindig at titindig ito. Katulad ng mga puno ng niyog na kahit gaano kalakas ang bagyong dumating, nakatindig pa rin po. Kung ano ang meron kami, ginagamit namin ito para nang sa ganon, kami ay tuloy-tuloy na umangat kung ano man ang buhay na meron kami ngayon. Talaga namang napakaraming benepisyong hatid ng buko. Hindi lang sa pagkain, kundi pati na rin sa buhay ng San Pableños. At mas lalong sumasarap ang pagluluto at paggawa ng mga dekorasyong gawa sa niyog dahil sa makukuling na kwento ng mga nasa likod nito. Sa pinagsamang buko at mga kwento, mas naging matamis ang pagbisita ko rito sa San Pablo, Bieros.